Ayan, pagmasdan po natin, sinong familiar sa larawan na yan? Ang tawag po dyan ay soldering. Sino na nakapag-solder na dito? Sa Tagalog po, paghihinang. Ito yung maliliit, yung picture sa kanan ko, sa kaliwa ninyo. Asan ba yan? Sa kanan ninyo. Ang picture na yan po yung mga electronic components. Meron po diyang capacitor, ayan, medyo mag-aaral tayong konti. Meron diyang resistor, meron diyang LED, at iba-iba pong maliliit na components po dyan. Merong transistor, merong IC. Tapos dinidikit po yan dun sa green na board. Ang tawag po dyan ay PCB. Gamit po yung parang ballpen. Tawag dyan sa parang ballpen, soldering iron. Tapos yung parang wire na dinidikitan niya, ang tawag po dyan ay LED wire. Gawa po yan sa LED. Natutunaw po yung LED na yan, kapag yung mga components na yan ay ilalagay mo na sa PCB, natutunaw po yung LED na yan kasi mainit yung soldering iron. Kumbaga pag sa construction, yan po yung tinatawag nating pagwe-welding. Tama po ba? Medyo may idea po ako sa pagsasolder. Trivia. After po ng college, ang pinakaunang trabaho ko po ay mag-solder. Halata ba? Pero ngayon hindi ko na kaya lang, nginginig na. Yan po ang unang-una ko pong trabaho sa isang Japanese semiconductor company na gumagawa po ng ionizer. Ayun po, sa mga static ek nila. Hindi ko masyadong alam kasi technical. So, gumagawa po kami ng mga prototype. Ibig sabihin na sa research and development stage po kami. Isa po ako sa mga pioneers ng mga nagsasolder ng maliliit na components. At kailangan, pag ginagawa po namin yan, maingat. Bakit po? Kasi pwede po kaming mapaso, pwede kaming masugatan. Pag nagkamali po kasi kami, although pwede pang tanggalin yung iba, pero mahirap na i-recover. Tapos yung ibang components po dyan ay medyo may kamahalan. Yung mga maliliit na yan, pag nagawa na namin sa prototype, ang pinaka-produkto po niyan ay yung nasa kanan naman. Yan, may tatak pa po ng company, Ugel Electronics. Ionizer, yan po yung kabuuan niya. Medyo hindi lang po natin na picture ng ano. Pero itong maliliit na components po na ito ay nakatago. Amen? They are the hidden parts of that product or machine. Ang laki ng bahagi po ng mga electronic components na yan para magkaroon po ng purpose. Yung machine, yung produkto. Para masabi natin, mahalaga to, gumagana to. Kasi dahil po yan sa maliliit na components na yan. Kumbaga sabi natin, dapat sa loob pa lang, quality na. Tama po ba? Pag mayroon tayong mga produkto or mga products, kahit yung mga binibili natin, may isa pa pong picture. Ayan, mahilig tayo sa picture. Kilala natin yan. Sa mga hindi nakakakilala, siya po si Steve Jobs. Siya po ang co-founder ng Apple. Mga Apple products, yung mga may iPhone, MacBook, AirPods. Si Steve Jobs po, ang founder niyan. Naniniwala po siya doon sa prinsipyo na mahalaga yung mga bagay na maliliit na yan sa loob ng mga gadgets, sa loob ng iPhone. Because he cared deeply about the parts of the product that people would never even see. Steve Jobs, yan yung kanyang prinsipyo na kahit maliliit yan, kahit nasa loob yan, kahit hindi yan nakikita, those are hidden, those are unseen. Para sa kanya, those are important at binibigyan nila to ng pagpapahalaga. Amen? Kaya minsan mahal talaga yung mga produkto ng Apple, no? Kasi talagang iba yung treatment nila. Sabi nga, sa loob pa lang nakikita na dapat organized yung mga components, malinis. Sa amin din, dapat malinis yung prototype namin, yung pagkaka-solder namin, no? Yung design, maayos. Tapos dapat premium, quality, yung mga ginagamit nila. And one time, may nagtanong sa kanyang engineer niya, sabi, why does it matter? Bakit mahalaga? Hindi naman yan titignan ng tao. Tama naman, di ba? Pag bumili naman tayo ng mga machine natin, mga products, cellphone, computer, pag binili naman, hindi naman natin papabuksan dun sa bibilhan natin. Pwede bang buksan? Titignan ko lang kung ilan yung, capacitor, yung resistor. Hindi ganun, di ba? Ang titignan natin yung panlabas.
Sabi sa kanya nung engineer, why does it matter? Ito po ang sagot ni Steve. It matters because we know it's there. Amen. Mahalaga sa atin kasi alam natin, tayo ang gumawa, alam natin na nandun sila. That they exist. Yun yung magpapatunay na yung purpose natin, yung goal natin na makagawa ng isang excellent na bagay o produkto, makabuluhan para sa mga tao, na kahit sa pinakamaliit na components na yan, naging faithful tayo. Amen? Pinahalagan natin kasi sabi niya, it wasn't just for what is visible outside. Hindi lang mahalaga kung ano yung nakikita ng tao na, iPhone yan, okay yan, maganda. Hindi lang yun. It was about being faithful, even the smallest, even in the hidden details. Naniniwala tayo doon. It was all about being faithful. Amen? Kahit sa pinakamaliit, kahit sa mga hindi nga nakikita, that is important and that matters. Amen? Because faithfulness is proven in the small unseen things. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Praise God. Ang sharing ko po today, medyo mahaba yung intro natin, is about being faithful in small things. Sabi po sa Luke 16, verse 10, whoever is faithful in very little, hindi lang sinabing little, very little, is also faithful in much. Amen? And whoever is unrighteous in very little is also unrighteous in much. Sa Tagalog po, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Amen? Ang mandaraya, kahit sa pinakamaliit na bagay, ay mandaraya po sa malaking bagay. Praise God sa kanyang salita. God is telling us this morning po to be very, very careful in handling small ones. Amen? Marahil ilang beses nyo na pong nabasa yung verse na yan. But today, this morning, God is wanting to tell us to be careful. Mag-ingat po tayo in handling small ones. Na kahit maliliit na bagay pa lamang po yan, pinagkakatiwala na sa atin ng Panginoon. Bigyan po natin ng halaga at pag-iingat. Amen? Wala pong mga bagay na malalaki na nagsimula sa malaki. Ako po, nagsimula akong payat. Kayo na humusga. Amen? Lahat po tayo nagsimula sa maliit. Maliit na pangarap, simpleng layunin. Pero alam niyo po, lumalago po talaga ito kapag nilagyan po natin ng pagtitiwala, pagtsatsaga, at pag-iingat. Amen? Walang bagay na hindi lumago pag hindi po natin nilakipan ng katapatan. Walang bagay na hindi lumago pag hindi po natin nilakipan ng pag-iingat. Amen? Pero minsan, bilang tao, nararamdaman natin yun kahit naman anong gawin ko, hindi naman nila ako napapansin. May maliit na tao lang ako, hindi naman ako mapapansin dyan, hindi naman nila ako pagtutuunan ng tingin, hindi naman ako mahalaga. Minsan na iisip natin yun, no? Kahit yung mga nanay, no, sa bahay, dami-dami ko lang ginagawa dito, nakikita nyo ba? Diba? Practical na mga reasoning ng nanay. Pero marahil iniisip natin na walang halaga. Amen? O walang dating kasi maliit lang na bagay, hindi agad siya napapansin, walang nakaka-appreciate. Yung word na appreciation, mahalaga sa atin yun eh. Nararamdaman natin yung minsan bilang magulang, sabi nga natin bilang mga nanay, minsan magpo-post pa tayo. Pag talaga hindi na natin kaya, kailangan natin ilabas. Ipopost natin sa social media na wala man lang nakaka-appreciate. Ginagawa ko to lahat para sa inyo. Di ba? Ang sarap mag-post sa mga ganon. Which is true naman. Hindi naman natin yon maikakaila. Amen. Na minsan, we need to be appreciated. Tama. Tama naman eh. And maliit na kahit sa pinakamaliliit na bagay na ginagawa natin. Pero ang katotohanan, kahit po isang tambak yung nilabhan natin, wala pong magsasabit sa atin ng medal.
Kahit gaano pa yung hinugasan mo, yung mga anak, wala kang matatanggap na trophy, sorry. Amen. Maliit na bagay, pero ang laki pala ng impact, no? Kahit magluto ka, maghapon, mag-igib, maglinis ka ng buong bahay, walang magpo-post sa social media nila, sa Facebook nila na, gayahin nyo tong nanay ko, tatay ko, kapatid ko. Walang ganon. Sa buhay natin, oo nga, wala nang gagawa nun, di ba? Marami tayong mga bagay na sa tingin natin hindi napapansin. Hindi na-appreciate, walang value, pero iba po sa paningin sa mga mata ng Panginoon. Amen. May talent ka. Kahit akala mo, sintonado, pero pag narinig, talent yun. Maliit na talent para sa'yo. Konti yung resources mo, magkano pa lang yung laman ng bulsa mo, pagkatiwala natin sa Panginoon. Amen. Let us be faithful. Yung kalakasan natin na meron tayo, yung kaya mong gawin. Amen. Pagkatiwala natin sa Panginoon. Even our limitations. Amen. Even our limitations. Kahit gaano pa po kaliit o kababa ang tingin natin sa mga ginagawa natin, basta ginawa po natin ito ng may pagpapahalaga, sabi natin kanina, may katapatan, may pag-iingat, hindi po yon namamaliw sa mga mata ng Panginoon. Amen? Amen? Because God is not only concerned sa mga achievements mo. Ano ba kung marami kang medal? Ano ba kung marami kang promotion? Ano ba kung ano yung status mo, recognition? He isn't after your fame. Ano kung sikat ka? Or your position, your name, malaki ang pangalan mo. But God is after the life we live with purpose and the quiet impact you make through small things, through faithful acts. Amen? Yan ang tinitignan ng Panginoon. Most of the time, yung mga quiet impact po natin, yan po yung pinakamalakas. Amen po ba? Kahit ang liit, pero ang lakas ng impact. Mas ikinagagalak po ng Panginoon na tayo ay magsimula, maging faithful sa maliliit na bagay ng may katapatan at nananatiling matapat even with greater things. Amen po ba? Lalo na kung malaki na yung pinagkatiwala sa atin. But God is telling us to start where you are. Start where we are. Ano yung meron ka? Be faithful of what you have now. May 20 ka, 20 years old ka pa lang, 40 years old ka, 60. Start right now. Amen? Be faithful with what you have. Kung ano ang nasa palad po natin ngayon, kung ano yung ano ka ngayon, kung sino ka, kung ano yung nasa kamay natin, kung ano yung status mo, ano yung kalagayan ng bawat isa sa atin, doon tayo magsimula. Kung hindi pa tayo nakakapagsimula. Because it matters to God. Amen po ba? It matters to Him. Now, why small things? Sabi nga, bakit yung maliliit na bagay tayo magiging faithful? Ang liit lang yan. Sa trabaho natin, in the work we do, yung role natin bilang magulang, anak, estudyante, yung service natin sa Lord, tayo ay manggagawa sa church na to. Why small things matter? Number 1 po, because small things reveal our heart. Tama? Amen. Basahin nga po natin. Our heart. Amen. Napapansin niyo po sa araw-araw na buhay natin, gumagawa tayo ng iba't ibang bagay. Those are small things. Those are little things. Pero doon po nakikita yung puso natin. Kung ano yung ginagawa natin araw-araw. Amen? Yung mga liliit na responsibilidad natin araw-araw, ano yung iluluto mo or mga decisions natin, ano yung iluluto mo, ano yung isusuot mo, ano yung papanoorin mo. Amen? Saan ka pupunta? Sabi ng iba, saan ka dalahin? Those are small decisions that we do every day that reveals our heart.
maliliit na responsibilidad, naghahatid ka ng anak sa eskwelahan, naglilinis ng bahay, nagpaplantsa. Those are small things na ginagawa natin araw-araw. At kahit sa pagpaplantsa, nakikita yung puso natin. Nagdadabog ka ba? Masama ba loob mo? Dami na mo ng pinalantsa, naglaba ka pa. Diba? Pero those are small things we do every day. And it reveals our heart. Minsan yung mga minor inconveniences, di ba? Nayayamot tayo sa traffic. Sinong hindi matataas ang dugo sa traffic? Di ba? Nagrereklamo sa sobrang init, naka-aircon na pero mainit pa rin. Ang mahal na nga ng mga bills, ng mga, naalala na naman natin, no? Magngingit-ngit tayo sa taas ng mga bills natin, ng mga bilihin. Mainis tayo kasi ang haba ng pila, ang tagal mong tumayo, tapos may sumingit. How is your heart? Paano yung puso natin? Di ba? Yung ano nun, bugso ng damdamin. But it reveals the heart. Those are small things. Amen? Maliliit na bagay na akala natin walang dating pero meron. It reveals our heart. Ito yung mga consistent na bagay na ginagawa natin araw-araw. Because big things are not happening every day. Amen? Pag big things talagang ipaghahanda mo yan eh. Paghahandaan mo kasi big moment yan. Pero small things, mas nakikita dyan kung sino tayo araw-araw. It reveals who we are. It reveals our heart. Paano tayo magdesisyon? Paano tayo mag-react? Paano tayo makipag-usap? It reveals our heart. Paano tayo kumilos? Paano tayo magsalita? Anong mga salita yung ginagamit natin? Paano pag wala na tayo sa loob ng church? Di ba? Paano pag hindi na linggo? Amen? Lalo sa sarili nating bahay, doon tayo doon tayo mas authentic, di ba? Doon tayo mas totoo. Pag nasa loob tayo ng bahay natin, sino tayo? Sino ako kapag nasa loob na ako ng bahay? Sa church, parang bait ni Ate Shea. Pagdating sa bahay, dragon na. Di ba? Pag nakita mo naman talaga. Those are little things na ginagawa natin araw-araw, but it reveals our heart. Amen? How we live our life. Kaya talaga dapat napakaingat po natin sa maliliit na bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen? Ano man yung role natin. Sabi sa 1 Samuel 16:7, the Lord looks at the heart, which is true. Ang puso po natin ang tinitignan palagi ng Panginoon. Hindi yung kagandahan. Oh, magaganda naman tayo. Mga pogi tayo. Given na yung bonus na po yun. But God is looking at our heart. Amen. That is why it is very, very important na sa bawat araw-araw na buhay po natin, daily living natin, nakikitaan po tayo ng paggalang. Konti na lang ba ang magalang ngayon? Pero tayo, Kristiyano tayo, amen? Kakitaan tayo ng pagiging mabuti. Kasi yun naman talaga yung pupuntahan natin. Amen? Nung naging Kristiyano tayo, papunta tayo sa mabuti. Diba? Nagbabago tayo. Pagsunod, respeto sa kapwa, maayos na pag-uugali kahit paunti-unti, hindi naman overnight yan eh. Kahit paunti-unti, nagiging maayos yung pakikitungo po natin sa ating kapwa. Kasi akala natin walang dating yun sa kanila, pero meron. Amen? And God is looking at our hearts. Naitanong po ba natin sa sarili natin one time, do I still honor God in small tasks? May kagalakan pa rin po ba sa puso natin sa mga ginagawa natin araw-araw? Sa dami ng utos ni nanay at ni tatay, masaya pa ba tayo? Amen? Yung iba hindi. Kasi naman mag-uutos pa isa-isa. Pwede naman damihan na, isang utosan na lang. Naalala ko po, nung na-hire ako dito sa company na pinapasukan ko ngayon, I was hired as admin. Admin po yung role ko pa noon. Tapos, first time kong umattend ng lunch meeting namin.
Kami po ay 25 to 30 people doon sa business group. Alam niyo po ba, first day ko inutusan ako bumili ng lunch. Ang ate Shenyo, nakapalda, nakapang-office, bumili ng lunch. Sabi ko, bakit ganun? Sabi ko, ganyan, parang naiyak ako. Inutusan ako. Porke ba admin? Uutusan, ganyan. Pero wala akong magawa. Kahit nakapalda ako, bit-bit ko yung mga lunch. Sabi ko, sa dati kong trabaho, kasi before that, nasa League of Mayors ako yung nag-uutos. Hindi, meron kasi po kami talagang runner. Pero dito, ako yung runner. Sabi kong ganyan. Pero pinaalala ng Lord sa akin, di ba pinag-pray mo yung trabaho na yan? Amen. Di ba hiniling mo yan? Parang naging proud ako, may bit-bit akong mga plastic ng lunch. Naging proud ako sa ginagawa ko. Sabi ko, sige Lord, thank you pa rin po sa trabaho. Sabi ko, Lord, pwede ba pag na-promote ako, hindi na to yung gagawin ko? Sabi ko sa Lord. After ilang years, na-promote ako. Ngayon po, team leader ako. Pero ginagawa ko pa rin po yun. Amen. Because I know that when I do it, I honor God. Amen. Gusto kong maging role model na hindi nakakababa ng pagkatao yung ginagawa ko. That is my task. And I honor God for it. Sila na lang yung nahihiya kasi may edad na. Tapos sila mga 25, parang nahihiya na lang na utusan ng ate siya. Pero I still do it. Amen? Mula Muñoz, Walter Mart hanggang doon sa building, 17th floor. Lalakarin. Amen? I still do it after 14 years. Because I would like to pass to them, amen, how to appreciate these small tasks. Maliit na bagay pero na-appreciate. Biruin mo, nakabili ka ng lunch sa team mo para makakain sila. Amen? Kung gusto po nating ipasa ang magagandang gawain, simulan po natin sa ating sarili. Amen po ba? Magsimula po sa atin. Do I still honor God? Do we still honor God in small tasks? Ano yung maliliit na bagay na akala mo, ginagawa mo na walang silbi? Isipin po natin, but when we think of it, let us think that we are honoring God in doing it. Dahil walang maliit sa harapan ng Panginoon pag ginawa natin yon na may pag-honor sa Kanya. Amen? Amen. Am I always honest when no one is checking? Ito yung medyo, sa self-reflection tayo. Amen. Am I always honest when no one is still checking? Yung huling face-to-face po natin na prayer meeting, naalala namin, nakaka-encourage yung patotoo ng isa nating young people sa youth. Kasi exam niya, nag-review siya talaga. Totoo, nag-review naman daw siya. Umiiyak na siya sa pagre-review. Pagdating ng exam, wala yung mga na-review niya, aray ko. Andun na siya sa point na gusto na niyang mag-cheat, gusto na niyang mandaya, gusto na niyang magkodigo. But he chose not to do it. Amen. Sabi niya, walang nakakakita. Wala namang bantay. Walang nag-check. Pero hindi niya ginawa kasi may nakatingin. Amen. Are we still honest? Kahit walang nakabantay, kahit walang magsasabi sa'yo, yung galing mo naman. Di ba? Sa sarili natin, are we still honest? Even when things are unseen. Kahit walang nakatingin, gagawin ko to ng may katapatan sa Panginoon. Amen. Ang pinakamahalagang nakatingin sa atin, ang Lord, hindi ang tao. Amen. Amen. Praise God. Yung mga simple nating, alam mo, gasgas na, on the way. On the way na ako. Kala mo, hindi namin alam, naliligo ka pa lang. Gasgas na po yan. Yung mga kwentong Jollibee na ikaw lagi yung bida, di ba? Hindi pwedeng hindi ka bida.
Nagrarant yung isa, ako nga eh. Pag nag-start yun sa ako nga eh, nako po, siya na yon. Amen. Exaggerated para magmukhang siya yung magaling. But God sees our heart. Amen. It's okay, mag-ano tayo, encourage tayo. Pero siya yung bida, ay yung nagkakwento, wag tayo. Siya yung pakinggan natin. Amen po ba? Do I show kindness? Ito yung mga araw-araw po nating ginagawa na pwede nating i-reflect. Do I show kindness in little ways? Sa maliliit na bagay, nagiging mabuti pa rin ba ako? Amen. Dito sa church po, lutang na lutang yung pagiging kind po natin. Hindi po tulad ng mga influencers, yung kindness nila nakakontent. Amen. Pero sa church po, lutang na lutang po yung ating kindness. Kahit sa simpleng pagbati, sana naman no, sa 29 years ng JRM Binangonan, hindi lang isa yung nabati mo. Hindi lang isa yung kilala natin, di ba? Kung isa pa lang, nako, kapatid, now is the time. Gawin mo ng dalawa. Huwag kang magtipid. Because it is often the smallest things that our hearts are truly revealed before God. Ayan, antayin natin. It is often in the smallest things that our hearts are truly revealed before God. Yung maliliit na bagay. Sabi natin paulit-ulit kanina, no, doon nakikita yung puso natin. Kaya let us be faithful in little things because they are the silent reflection of who we are. Amen. Yan po yung resibo natin pag nag-audit na ang Lord ng ating puso. Amen. Naging mabuti ka ba sa iba? Amen. Number 2, why small things matter? Small things build trust. Amen. Basahin nga po natin. Amen. Last week po, na-share po ni Pastor about intentional with time. Sa kabuuan, how do we manage our time? Paano po natin hinahawakan yung bawat minuto ng araw natin? Amen. 24 hours yan. Lahat tayo, sabi ni Pastor, lahat tayo, 20 hours ang meron tayo every day. Pero sa iba, kulang yon. Lalo pag nagpapakasaya, lalo pag busy, lalo pag may deadline, kulang yung 24 hours at parang ang bilis dumaan. Amen. Pero sa iba, pag may inaantay tayo na big things to happen, wonderful things, pag may inaantay tayo, di ba yung 24 hours parang ang tagal-tagal. 10 minutes na lang ipag-aantay mo, parang ang bagal-bagal pa niya. Ang bagal ng oras. Same thing is happening when we are building trust. Amen. It is built not overnight, yung trust. It is built not after 24 hours, but slowly, dahan-dahan, through consistent faithfulness in small things. Para po tayong nagtatanim. Ayan, si Nanay Shirley, di ba? Pag nagtatanim, hindi yung nilagay mo sa lupa ngayon, bukas, puno na. Bukas mag-aani na, hindi ganon. Slowly, patiently, we are building trust para tayong nagtatanim. Amen? It takes time to be built, yung trust. Mayroon po tayong investment na inilalaan. Investment po natin yung maliliit na bagay. Amen po ba? Maliliit but important things. Amen? God, madami po tayong mga naririnig na mga testimony, but we know that God promoted them while they are planting their seed of trust. Amen po ba? Material na bagay po man yan, na-promote tayo in a way ng Panginoon. Maging yung buhay po natin. Sabi doon, by remaining faithful in the small things, you are strongly, hindi lang sinabing you are building, you are strongly building an impactful life marked by integrity. Yun yung honesty. May integridad po tayo. One that earns the trust, hindi lang ng ibang tao. Di ba gusto natin makuha lagi yung tiwala ng ibang tao. But when we have that integrity, we are also earning the trust
of God. Amen. And we honor God. Ang taas ng tingin ng mga tao sa mga taong napagkakatiwalaan kahit sa maliliit na bagay. Tama po ba? May trust ka sa kaibigan mo, kaya yung bahay at lupa mo, pinangalan mo sa kanya. Sana lahat may bahay at lupa. Ang laki ng tiwala mo sa ibang tao, kaya kahit yung anak mo, di ba, iiwan mo sa kanila, bantayan mo naman. Di ba? Kasi may pagtitiwala sa kanila. Naalala niyo po yung kwento ni Pastor na meron tayong pamilya. 3 po ba, Pastor, yon o 4? Na members ng family na pinatira po sa baba po ng church natin. Pinagkatiwala sila ng Lord sa atin. Pinasilong natin. Amen? Pero ngayon, pinapanood natin yung bago tayo mag-start ng service. Ilang pamilya na ba ang na-reach out? Kinikilabutan ako. Ilang pamilya na ang na-reach out ng JRM Binangonan, hindi lang sa Binangonan, sa malalayong lugar, yung hindi nararating ng iba. Amen? Bakit? Kasi nag-invest po tayo. Pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, yung pamilyang yon. Amen? May space tayo, pinagkatiwala din ng Lord sa atin. Yung space na yon para sa kanila. At dahil doon yun yung seed natin, sabi ko, pwedeng yun yung seed natin. Pinapanood ko 4,000 families. Ilang towns, ilang provinces yung narating na ng JRM Binangonan. Dati dito lang. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Dahil pinagkatiwala sa atin, maliit lang yung space. Pero pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, hindi natin pinagdamot. Amen. Ilang kabataan na po, 10 ng kanilang mga magulang at mahal sa buhay, kamag-anak, ang naabot natin dahil sa scholarship program. Amen. Hindi natin gawa yon. Pinagawa sa atin yon ng Panginoon. Amen. Ilang supporters na ang nagtiwala sa atin, ilang partners na ang nagtiwala sa JRM Binangonan. Hindi lang yung church, tayo po. Amen, tayo mismo. Para yung mga initiatives natin, yung mission natin, yung purpose natin ay mangyari. Amen po ba? Just because we just planted one seed of kindness. Hindi naman natin kilala, Pastor, no? Yung mga yon. But we planted one seed of kindness. We invested the small space sa baba. Yet God is rejoicing with us. Amen? Sabi sa Matthew 25:21, well done. Well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will put you in charge of many things. Sabi niya, share your master's joy. Ang Panginoon ay nakikigilak kung ano man narating natin ngayon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So never underestimate. Sa buhay natin, sino ba yung mga pwede nating bigyan ng kabutihan? Naalala ko na naman si Tatay Abe, nung estudyante kami. Pag may tumambay sa tindahan nila, binibigyan niya malamig na tubig. May impact po yun. Amen. Never underestimate the one small thing because in heaven, kahit yung pinakamaliit na bagay na iniisip nating nagawa natin, basta ginawa po natin ng may tamang puso, amen, is worth rejoicing in heaven. It was worth rejoicing in heaven. Nakikigalak ang Panginoon sa atin. Why small things? Last but not the least, small things grow into big impact. Basahin nga po natin. Ayan, yung may impact po. 1, 2, 3. Praise God. Small things grow in big impact. Nakikwento ko po sa inyo kanina na ang una ko pong trabaho ay yung pagsosolder doon sa company na yon.
So, ganda-gandahan, in-interview kasi saan? Sa Eastwood. Tama ba? BMI building sa Eastwood. Maganda pong lugar. Yung pala, magsosolder ako. Pero nakakamiss din eh. Sabi ko, ano ba itong pinasok ko? Sabi ko, ganyan. Pero alam niyo po, proud na proud po ako kasi may sahod ako, may trabaho ako. Kahit wala po akong experience sa pagsosolder, ang liliit. Chinachani po namin para idikit dun sa board. Ang liliit po niya, pero kahit wala po akong experience, ginalingan ko. Pabibo kasi. Ginalingan ko po yung pagsosolder. Kasi sabi nila, yung mga babae talaga ang maingat. Sa ganun, kaya sa ibang bansa, mga karaniwan, mga babae yung naghihinang. Dapat malinis, maayos, tama. Kasi yung components po na yan, kung titignan natin ng malapitan, may mga, lalo yung resistor, may mga guhit-guhit yan sa mga electricians. May guhit-guhit yan, bawat guhit may value. Amen. So dapat tama yung ilalagay namin. May map kami na sinusundan, diagram. Minsan nagko-contest pa kami ng mga kasama ko, sila Emma. Pabilisan kami para ma-practice talaga namin yung pagsosolder. Tapos after 6 months na regular po ako, nalipat ako sa logistics. Wow! Sa warehouse, nagbibilang na ako. Dati sinosolder ko yung components. Doon sa warehouse, binibilang ko na siya. Alam niyo po, ano pa rin, ginalingan ko rin ang pagbibilang. Kasi lalagay ko siya sa computer. Hindi na solder yung hawak ko. Computer na. Sabi ko ba, nag-i-improve si Ate She. So, nalipat ako doon. Humawak na ako ng logistics, yung inventory. Tapos, months after that, nalipat po ako sa purchasing. Oo, di ba? May office. Ginagalingan ko pa rin. Kasi ayokong maiwan. Ayokong, yun lang yung alam ko. Alam niyo po, ang sarap matuto ng maliliit na bagay. Para pagdating mo dun sa malaki, alam mo yung ginagawa sa baba. Amen. Pagdating doon sa purchasing, may pa-condo na sila. Staff house naman yon. So, kasi Binangonan, tas Eastwood, ang hirap po magbiyahe. Dalaga naman po ako noon. So, may pa-condo, staff house, doon po ako. Yung mga components na dating sinosolder ko, ako na yung umu-order. Natuto akong kumausap sa taga-ibang bansa, natuto akong gumamit ng computer, natuto akong mag-email, gumamit ng telepono, paano makipag-transaction, mag-receive ng delivery, lahat po yun. Ewan ko ba, medyo ata talaga ako, pabibo. Ginagalingan ko talaga siya kasi ipinagkatiwala po sa akin. Amen. Yung simpleng pag-check mo lang, dumating ba to? Ilang piraso yan? Little did I know. Hindi ko po alam, yung CEO po namin is watching over me. Yung performance ko po. Hindi kami close. Halos wala po kaming matagalan na usap, hindi ko po nakakasama sa lunch, dinner, ganon. Hindi ko rin naman masabing favorite ako kasi baka hindi nga kilala yung pangalan ko. Pero nung medyo iba na yung status ng company, isa po ako sa mga nag-stay pa sa company. Ako yung isa sa mga nagtiyaga pa. Parang regular kami pero no work, no pay. Pero nag-stay pa rin po ako. Dumating sa point na wala na akong pamasahe. Hindi ko na kayang pumasok. Tandang-tanda ko po, nasa gym kami ni BJ. Pag-uwi ko, yung CEO ng company nasa bahay namin nag-aantay. Amen. Sino ako? Maliit na tao. Pinuntahan, binigyan akong 500, pasok ka bukas. Ba't niyo po alam na wala akong pamasahe? Pero sobrang na-appreciate ko po siya. CEO, staff, binigyan ng pamasahe. Ang laki po nung impact nung ginawa niyang yon sa akin. Christian po kasi siya, pero doon ko nakita kung paano niya ginagamit pa yung resources niya for others. Binenta yung ari-arian, properties, para may ipang pasahod pa po.
sa amin. Napakasipag na CEO. Napaka-committed sa trabaho. Kaso nga lang, may mga nangyari na hindi maganda. Bakit ko po kinikwento to? Because this story is telling us that our life lived with God will always have an impact to others. Amen? Hindi ko alam bakit, kung ako lang yung dinalaw, baka may iba pa. Pero the mere fact na pinuntahan ako, binigyan ako pamasahe, ayaw kong tanggapin, sabi nung tatay-tatayan namin, ninong na namin sa kasal, driver niya, ay kunin mo na. Kinuha ko para makapasok ako. Your small obedience today can be someone else's breakthrough tomorrow. Nakita ko yung heart niya. Nakita ko po yung generosity niya. People will sometimes abandon us, but if we remain faithful, yung breakthrough po na yan, hindi lamang po para sa atin, para sa iba. Yung pamilya na pinatira natin sa church, sabi ni Pastor, bumalik nung Sunday. Ang laki daw ng impact na pinatira sila doon. Bumalik, mga matatatag na ang buhay. Amen. Sabi po sa Galatians 6:9, let us not become weary in doing good. Huwag tayong mapagod na maging mabuti. Minsan nakakaano rin, huwag kang masyadong mabait. Ganon ang sasabihin ng tao. But God is telling us, huwag tayong mapagod na gumawa ng kabutihan. Or at the proper time, amen, tayo rin ang aani ng mga yan. Baka yung katabi mo, kailangan ng encouragement. Malilift yung spirit niya. Talk to her, talk to him. Yung act of generosity natin, baka ma-restore yung faith ng iba na hindi na naniniwala sa Lord. Pero naging generous ka, naging mabuti ka, binigyan mo ng pagkain, binigyan mo ng pamasahe, binigyan mo ng baon. Baka bumalik yung pananampalataya sa Panginoon. We don't know. Amen? Yung decision natin to obey God might open door not only for us, but for others. Amen? At bago po tayo magwakas, nabanggit po kanina, let us start where we are. Kung nasan tayo, kung ano yung kapit natin, kung anong meron tayo, let us start where we are. And that is now. Amen. Ngayon po yun. Yung iba kasi sasabihin, magbabargain pa sa Lord, no? Lord, pag yumaman ako, payamanin mo ako. Magbibuild pa ako ng maraming church. Hindi ka nga umattend. Joke. Amen. Wag po natin antayin na yumaman tayo kasi baka hindi na. Payayamanin tayo ng Lord. Pero baka kasi maubos na yung oras kakaantayin natin. Amen. Napayamanin tayo ng Panginoon bago tayo maging faithful sa small things. Lord, bigyan mo muna ako ng partner, promise. Magsiserve na ako. Ang ganda ng boses, kakanta na ako, sasayaw na ako. Di ba, wag po tayong mapag-bargain sa Panginoon, lalong-lalo na sa panahon at sa desisyon na meron siya. Wag po tayong dumating dun sa point na kung kailan wala na tayong lakas. Sasabihin ng Lord, pagalingin mo lang ako, promise. Mga promises na yan. Magpapagamit ako sa'yo. Bakit mo pa inantay? Di ba na magkasakit ka? Ngayon na yon. Amen? Nakakatuwa yung mga kananayang katatayan natin na kahit hirap na hirap maglakad. May hagdan pa yung natin, pero pumapunta sa church. Amen? Minsan, ang dami po nating kondisyon sa Panginoon, but be faithful with what you have now. Amen? Finally, let us remain faithful even in the unseen, yung mga hindi nakikita, unnoticed, at kahit sa mga ordinaryong bagay. Amen po ba? Because when we honor God in small things, He is the one who turns them into lasting, bigger impact. Amen? Inaanyayahan ko po ang bawat isa.